Hi, hello po. Isang masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man ho kayo naroon. Nagbabalik po muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood ng aking mga ina-upload ho na video dito ho sa aking YouTube channel. At konting-kaunti na lang ho at mag-11,000 subscribers na ho tayo. Muli po ay maraming salamat po sa lahat po na nag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. At para po sa araw na ito muli ay pag-usapan ho muli natin ito hong BSKE o yung tinatawag na Barangay and Sangguniang Kabataan Eleksyon na darating ho sa December 1, 2025. So meron ho tayong nasagap na balita tungkol ho dito at ito ho ay babahagi ko sa inyo. Nagbabalik pong muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. Katulad ho ng aking nabanggit doon ho sa huli ko hong video na in-upload dito ho sa aking YouTube channel na may kinalaman ho doon sa pagpirma daw ni Pangulong BBM sa darating ho na August 12, 2 p.m. na nagsabi ho yung Office of the Executive Secretary ng Malacanang sa COMELEC na kung saan ho ay kinukumpirma nila na magkakaroon nga daw ho ng pagpirma doon ho sa panukala na ipinasa ho sa House of Representatives na ipinadala ho sa Senado na ipinasa rin ho ng Senado at ito daw ho ay nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa darating ho na Martes. So yun ho yung aking huling in-update dito ho nga ho sa Barangay and Sangguniang Kabataan Eleksyon na magaganap po sana sa December 1, 2025. So ito hong aking nasagap na balita ay tungkol ho dito sa isa hong election lawyer na ang sabi ho ay nakahanda ng magpetisyon sa Korte Suprema tungkol nga ho sa pagpostpone ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa December 1, 2025. So yun ho, handang-handa na daw ho itong abogado na ito na magpetisyon sa Korte Suprema upang questionin ang magaganap ho na pagpostpone dito nga ho sa tinatawag na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. Ang election lawyer ho na tinutukoy ho na nakaready na ho magpetisyon sa Korte Suprema ay ito ho nga si Attorney Romulo Macalintal. So ito din ho yung dating election lawyer na nag-file ho ng petisyon noon ho taong 2023 na kume-question nga ho sa makailang ulit na pagkansela ho o pagpostpone ng Barangay and Sangguniang Kabataan Eleksyon dahil makailang ulit ho na ito'y kinansela. Ang pagkakaalam ho natin ay mga 4 na beses ho na kinansela ang halalan ho sa Barangay and Sangguniang Kabataan Eleksyon nung ito hong si Atty. Romulo Macalintal ay nagpetisyon nung taong 2023. At kaya nga ho ang kanyang petisyon nun ay hinihiling niya ho sa Korte Suprema na yung pag-postpone nga ho ng makailang beses ng Barangay Sangguniang Kabataan Eleksyon noong hong taong 2023 ay hinihiling niya ho sa Korte Suprema na ito'y deklara na unconstitutional. So yun ho ang nangyari ho noong mga taong 2023 dito ho sa election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal noon hong siya ay nag-file noon hong taon na yan noong 2023. At yun hong pag-file niya doon ho sa Korte Suprema noong taong 2023 ay sinagot ho ito ng Korte Suprema at ito nga ho makikita nyo dito, ito ho yung balita ho noon sa Rappler na sabi ho ng Korte Suprema ay unconstitutional ho yung pag-postpone ng barangay election na kung saan ho itong kaupo lang ho dati
ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos ay pumirma ho doon sa tinatawag na Republic Act 11935. Subalit ayon sa Korte Suprema, ito ho ay unconstitutional. Ayon sa balita ay hinihintay lang ho ni Atty. Romulo Macalintal na mapirmahan yun hong pag-postpone ng election ho. Ito nga darating na 2025. So hinihintay lang ho niya yon at pagkatapos daw ho noon ay nakaready na siya ay magpetisyon sa Korte Suprema upang muling ideklara na unconstitutional itong pag-postpone ho ng barangay and sangguniang kabataan election na nakatakda hong maganap sana sa December 1, 2025. Ayon sa balita ay ito ho yung mga binanggit ni Atty. Romulo Macalintal, ito hong election lawyer nga ho na nakaready na ho magpetisyon sa Korte Suprema at sinasabi niya nga ho na naninindigan siya na ang pagpigil sa pagsasagawa ng halalan sa barangay at SK officials ay nangangahulugan ng mananatili sila ng 1 taon na kung saan ay inaalis ang pagkakataon ng mga tao na maghalal ng mga bagong opisyal. So yun ho ang pahayag nitong si Atty. Romulo Macalintal dito nga ho sa pag-postpone ng Kongreso at Senado dito po sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 na nakatakda hong maganap sa December 1, 2025. So yan ho, hihintayin ho natin kung ano ho ang mga susunod na kabanata ho dyan after nga ho mapirmahan itong pag-postpone ng ating darating hong Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. So ayan ho, atin hong susubaybayan kung ano mangyayari next week dyan ho sa usapin na lahat to ay nakaantabay. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong walang sawa hong panonood and maraming salamat po sa nag-subscribe. And sa mga hindi pa po subscriber, pasuyo na lang po, pasubscribe po para ma-notify po kayo sa mga video ho na aking i-upload dito ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa inyo and God bless.